5 ghosts caught on tape. Ghost Resort. Isang kababayan natin ang nag-e-explore sa mga haunted places dito sa Pilipinas, si Clint o mas kilala sa channel niya na Just Clint. Nito lang, pinuntahan niya ang abandoned haunted resort sa Cavite para tignan kung totoo ang balita ng pagmumulto ng dating guest na pumanaw dito. Pagdating sa resort, siya ay sinalubong ng nakakatakot at sira-sira ng gusali na halos lamunin na ng mga halaman at mga puno. Halos bawiin na ng kalikasan ang dating napakagandang resort. Habang ine-explore niya ang resort, pinapakita lang niya ang estado ng bawat lugar dito. Ngunit pagpasok niya sa isang kwarto, mangyayari ang isang bagay na talagang susubok sa tapang niya. Ito ang nangyari. Oo, ganun din. Wala na rin, guys. Tapos yung tiles, pinagtatanggal na rin, guys. Di ko alam kung... Putsang gala. Pinagtatanggal na rin, guys. Di ko alam kung... Pinagtatanggal na rin, guys. Ramdam mo ang pagkagulat sa mukha niya habang pinapaliwanag niya ang kalagayan ng kwarto. May kung anong puwersa na lang ang tila pinaglaruan siya. Tapos yung tiles, pinagtatanggal na rin, guys. Di ko alam kung... Putsang gala. Hinawi ng hindi nakikitang espiritu ang buhok niya. Makikita mo ang pagpitik ng kanyang buhok na parabang kinalabit siya sa ulo. Bukod doon, bago pa mangyari ang pagpaparamdam ng kaluluwa sa kanya, isang puting flash ng orb ang bigla na lang lumabas sa ulo niya. Mabilis ang paglitaw nito at mabilis din tong nawala. Ayon sa kanya, wala namang hangin sa paligid ng mga oras na yon. Kaya ano ang may kagagawan ng nangyari sa kanya? May kumalabit. Hindi ko alam kung kita dito, guys, pero parang may gumanon sa akin. Hindi ko sure kasi wala namang hangin dito eh. Matapos nito, nakipag-communicate siya sa espiritu gamit ang dead bell. Matapos sagutin ng multo ang mga katanungan niya, nagpasya na din siyang umalis na muna dahil sa kaba ng kung ano pang gawin sa kanya nito. Sino o ano kaya ang may gawa ng kakaibang nangyari sa kanya? Ito ba ay gawa ng kaluluwa ng dating guest sa resort na namatay dito? Kung nabitin ka dito, panoorin ang kanyang buong eksplorasyon kasama ang nag-iisang si Ed Kaluwag nang binalikan nila ang resort sa kanyang YouTube channel na Just Clint. The Summoning. Ang videong mapapanood nyo ay nanggaling sa isang TikTok user kasama si Cello na nagbibigay ng card reading sa mga followers niya. Isang beses habang sila ay nagla-livestream, may gagawin silang bagay na maaaring magdala ng kapahamakan sa kanila. Dito ginawa nila ang spiritual science para magtawag ng espiritu. Nagsimula ang science katulad ng karaniwang ginagawa nila. Magtatawag siya ng espiritu at hihilingin ito na magparamdam sa kanya. She asked the spirit to make his presence known sa pagbukas ng pinto sa tabi niya. At ilang sandali nga lang, matatanggap niya ang hiling niya in a much terrifying way. Es como si me quedara inmovilizada. Mira que se ahora hacen así. Ahora se abre la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Se ve la puerta? Sí. Ábrete, ábrete. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Que se abra la puerta. Que se abra. No posible. No posible. Ay, tu madre, hija de puta. No me toquéis que estoy protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. No vale, ya abro la luz, tía. Sa kanyang command, dahan-dahan ngang nagbukas ang pinto. Napanganga na lang ang kasama niya sa gulat niya sa nangyari. Que se abra. No posible. No posible. Ay, tu madre, hija de puta. No me toquéis que estoy protegida, ¿eh? No me toquéis que estoy protegida. Dahil sa naganap,
They should have closed the session, but instead, she kept going and provoked the spirit once again. ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Estás enfadado? ¿Te puedes poner delante del espejo, por favor? ¿Te puedes poner delante? Venga, ponte delante del espejo. Te quiero ver. Dios, tu puta madre. No, puta, que me caigo. Habang sinasabi niya na magpakita ang espiritu sa harapan ng salamin na nasa likod lang ni Cello, bigla na lang nagsara ang pinto. Dahil sa mga terrifying events na to, dito na niya sinara ang session. But even though she ended the session, was it too late? Ang sabi sa comment, hindi normal spirit ang natawag niya but something much sinister. Lalayuan nga ba siya nito ngayong natawag niya to kahit pa sinara na niya ang session? Ikaw na ang humusga. Imaginary friend. In this video, we will get to witness once again that a child's imaginary friend can be something else. Something real. According to Rosie, ang nag-post at nanay ng bata sa video, nakikita niya ang anak niya na may kausap o para bang may kalarong ibang bata kahit siya lang naman mag-isa. Hindi nalingid sa atin na dumadaan talaga ang mga bata sa ganitong stage, but sometimes we have to be more watchful. Dahil minsan kahit hindi natin sila nakikita, it doesn't mean that they don't really exist. Makikita mo ang anak ni Rosie sa kusina na may kinakausap, as if she is offering her chips to someone or something. But what happened after that event is more terrifying. You can actually hear the voice of a kid na sinabing, "Give me that." At matapos nito, makikita mo na lang na may biglang humila ng plastic container sa kamay niya. Malakas ang pagkakahila sa container at ang mas weird, makikita mo mismo na nag-tighten ang grip ng bata sa lalagyan at hinihila niya pabalik ang container. Hindi lang isang beses na hinatak ng imaginary friend ang dala niya dahil matapos noon, sinubukan din kunin sa bata ang asul na toolbox. Sa nangyari, halos mahatak pa nga ang bata. Now, how can you say that imaginary friend is just imaginary? Is her friend just a pigment of her imagination or is it something real? Ikaw na ang bahalang magpasya. The baby is crying. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpunta sa eskwelahan nila ng 12:00 ng hating gabi. Ang sabi nila, haunted ang eskwelahan at maraming kwento about ghosts sa campus na to. Their curiosity got the best of them, kaya sinubukan nilang i-explore ang school at exactly midnight. Nagsimula sa katuwaan, matatapos sa isang katatakutan. What is that? I think it's coming from me. Is it that one? I think. Should we start recording you guys? Attention please, there has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. All handicapped occupants shall use the building evacuation plan. Pagdating nila sa pagitan ng dalawang classroom, bigla na lang umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol na nanggagaling sa isa sa mga kwarto. Hindi normal ang boses ng pag-iyak. It has an eerie and creepy sound to it. Lalo na,
Sino ang mag-iiwan ng sanggol ng mag-isa sa paaralan ng ganitong oras ng gabi? Sinundan nila ang ingay at pagpasok nila sa kwarto. Attention please, there has been a report of an emergency. Proceed calmly to the exit and leave the building immediately. All handicapped occupants shall use the building evacuation plan. Ang sabi nila, they got attacked. Hindi man nakita sa video, pero ayon sa isa sa mga magkakaibigan, habang papasok sila sa kwarto kung saan nanggagaling ang iyak, biglang nagsara ng malakas ang pinto nito. Sa taranta nila, naihinto nila ang pagvi-video. Some say what they heard was a skinwalker, mimicking the voice of a crying baby to lure them. Luckily, after that encounter, umuwi na din sila at wala ding masamang nangyari sa kanila. So, ano sa tingin mo ang iyak ng baby na narinig nila? Frogging. Sinishare ni Lex ang kakaibang panaginip niya sa viewers niya. It's a dream she never had before and it still spook her to this day. After this, madami nang magaganap sa kanya na lalong gagambala sa isipan niya. So I've never had a dream like this before, and then what happened after is just fucking. I'm about to fucking puke. Like I actually was like hyperventilating. I had to fucking run out of my apartment because I'm fucking scared. I could tell it was lucid because I can control what was happening, and everything was fine. I was like laughing. I guess I was like on Love Island or something. I don't know. We were all laughing, right? So like me and like all the Love Island cast or whatever the fuck. It was just a bunch of random people, right? And we were supposed to be on Love Island. I already said that, but I'm sorry, I'm flustered. So anyways, we were laughing, ha ha ha, everything's fine. I got good vibes, and all of a sudden, they all look at me and they're just lifeless. Like they're like, there's like at least like 30 people in the room, okay? And they all look at me and they're like this. And I got the most sick feeling. And all of a sudden, for some reason, I was wearing this cross in my dream. And that has never happened before. And all of a sudden, I could, like, in my dream, I go like this. And I start to grip my cross. And I'm just like, and then the person that I was talking to, he goes, "Why are you doing that?" And he was just like, "Why are you scared?" And then this is where I knew it was demonic. Because just basically saying that God doesn't exist. He was like, what do you think he's gonna do for you? Like, you think God even exists? You think he's gonna, and just, I hate saying that, but he was just starting, I was like, this is evil. And so I grabbed my cross and I backed up and I was like, this is evil. I've never like been able to grip this cross in my dream, and I just backed up and then I started praying to God, and then I felt myself being lifted up, like lifted, and everything just disappeared. After this horrifying nightmare, ang panaginip pala niya ay magpapakita sa kanya sa totoong buhay. Dahil dito, nagkaroon siya ng sleep paralysis at hindi na siya magkaroon ng peace of mind. She worries that there's always someone or something watching wherever she goes. One time, habang nag-aayos siya, ito ang nakunan ng kanyang camera. Got the cutest little samples yesterday. Habang nag-aayos siya, biglang lumabas ang figura ng mukha sa likod niya. Ito ay sumilip sa kanya mula sa pinto and it quickly hides in the darkness. She lives in a single-unit apartment at ayon sa kanya, wala siyang ibang kasama sa bahay. Hati ang opinyon ng mga nakapanood ng video niya. Ang iba naniniwala na multo talaga ang nakita niya at ang iba sinasabi na tao talaga ang sumilip na mukha dahil sa kulay nito. Ang sabi nila it could be a case of frogging kung saan may taong naninirahan ng patago sa apartment niya. Dahil dito, nag-raise ng concern ang mga followers niya na i-report sa management ang nakita niya. If what she captured was a real person, then there's a real and immediate threat to her life. So she filed a report and while waiting for a response, nagbigay siya ng update sa viewers niya. And yes, I see all of those comments saying, While she's inside her car, lumabas ang anino sa balikat niya.
Makikita mo din ang paglabas ng kamay pero blurry ang rehistro nito sa camera and it just disappeared. And again, she claimed that there is nobody in the car with her. People speculate that something dark might really be attached to her. However, in this confusing case, nagbigay ng update ang management and they acknowledge her report. There is no possible way a squatter would be in here. My apartment is very, very small, and I feel like I would have heard that, and plus there's no attic. Anyways, after that video, I went to my leasing manager and I showed her the video and I was like, girl, like, could you please possibly have like maintenance people like come in here and check this apartment from top to bottom because this is really scary and just in case there is a person in there. She's like, oh yeah. Had people come in here while I was, at my mom's and they checked it, found nothing. Then coincidentally that same night, she sent out this email to everybody. I'll show it right here. If the management is willing to get an officer to patrol the units, then does it mean may ibang tenants din na merong parehong kaso na katulad sa kanya? I don't think they will take extreme action like that just from a single case. So what do you think? Hunting or frogging? Is something paranormal going on? Or is a real person hiding in her house? Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.